Ito Yes, sir. naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor. Again, from aerobics to again lumber to distributing flyers in the village. Buti nga pinapasok ka pa ng gwardiya no? At the same time, nagmaman ng lumber. Alam mo, that's a really not really terrible but really a hard work kasi pabilang-bilang ka tsaka inventaryo ng araw. Wala yung mga AI na inventaryo yan no? Yeah. So you went again to another field, culinary. Why? Okay. Nag-start kasi yan, Sir Butch, nung time na nasa may water station, tapos nag-work ako for 5 years dun sa motorcycle. During that time, nag-girlfriend na kami ni Joy nun. Siyempre, my ex-girlfriend, wife ko na ngayon, si Joy. And sabi namin, siyempre, yung sweldo ko, sweldo niya, employee siya, employee kami parehas. Sabi ko, we cannot start a family pagka ganito lang yung sweldo natin. During that time, syempre, it's a Chinese company, hindi man ako makahingi ng masyadong malaking increase. But the industry, the motorcycle industry is paying maybe 3-4 times more than what I'm getting. Pero syempre, nahiya din ako sa owner, sa mentor, sa naging mentor ko. And so nagpaalam ako. So 1 year bago ako pinaalis. So ang ginawa namin during that time, yung while working, nag-franchise lang kami ng isang business, yung Jamaican Patty. During that time, sabi ko, bakit food Kasi nasa office namin na nasa Binondo. So sabi ko, pwede tayo bukas dito. Kasi Chinese market, yan naman yung mga bumibili, kumakain. So we opened our first store. That was 2003. I think 2003. Bukas kami and the business nag-flourish. Okay, ang bilis namin naka-ROI. Bukas kami second branch, 168 malls. Third branch, bukas ulit kami. And sabi ko, mukhang nakakapagtabi na tayo ng pera. Pwede na tayong magtuloy para mag-asawa. So, yun. So, kaya sabi ko, food business. Sabi ko, okay pala food, no? Cash, walang utang. Madaling inventaryohin kasi nabibilang. Tapos franchise ako kasi wala tayong alam. Mahilig ako kumain, mahilig ako magluto din, pero ibang negosyo. May business side. Technical side, baka marunong ako magluto, alam ko. But the business side, hindi mo ako business graduate ulit. So syempre, dala ko lang kung ano yung naituro sa akin ng dalawang mentors. So lakas ng loob, tapos konting ipon, ayun. So doon kami nag-start. So sabi ko, okay, food business, okay naman. So hanap ng possible food ventures. Pero sabi ko, nakukulangan ako. Sabi ko, kailangan ko matuto more technical. So nag-enroll ako sa short course sa CCA. CCA, yes. Arts. Yes, straight yun. 13 days nag-aral. Nag-aral ako lahat para matuto. After that, nakakita ng opportunity. May mga gusto mag-invest. May Malaysian partner. To cut the long story short, nagbukas kami ng isang Malaysian Chinese restaurant sa Quezon City. And I flew to Malaysia several times, maybe in a matter of 8 months, pabalik-balik, to learn in the hawker street. Hindi sa square. Yeah, hawker. Yung hawker. Restaurant na pinuntahan namin ng mga kakilala. And may opportunity rin doon na so yung mga partners, may mga natutunan din ako sa kanila kasi mas older sila sa akin. Marami din silang mga business and mga entrepreneurial skills nila sa ibang negosyo nila. Tinuruan din nila ako. Ako rin yung industrial partner doon. From ground up, tinayo namin yung restaurant. It was fun. It was but long hours. Doon ako talagang nahasa talaga sa Chinese cuisine. So yun, from there, yun na. And then medyo na-stress out ako 2009, 2010. Nag-ibang career, nag-ibang landas ako ulit, Sir Butch. Ayun, bago natin pag-usapan yun, baka may tanong ka. Hindi, Culinary. yeah.
Pero Darren, I notice you're always lucky to have partners, okay? Partners, people who mentor you, and you're an industrial partner. Kasi meron mga iba, no? They're industrial partner and you have a partner who invests, no? Ganun yan eh, dalawa yan, di ba? But sometimes becoming partners, may mga issues like, they don't see eye to eye. What can you say na anong pwede mong advice? Kasi maraming mga nagtatanong sa akin, sir, pwede ba maging partner ito? Paano ba? Ano ba ang success? Or ano ba yung mga challenges? Ano ba yan? Actually, pag nagkaroon ka ng partner, kahit kaibigan mo pa yan, kahit kamag-anak mo, pamilya, kahit gaano mo siya katagal kakilala, pag nag-business, iba ang how they do business. Ibang-iba. Okay? So, to be honest, hindi mo malalaman until nag-business na kayo. Parang pag-aasawa lang yan, Sir Butch. Pagdating kayo na mag-asama na kayo sa bahay, 24 hours, may lumalabas at lumalabas. Siyempre, hindi naman tayo perfect na tao. Meron tayong mga flaws. So siguro ang masasabi ko dyan sa ganyan, given na yun. Ang importante, tayo as a business owner, as a partner also, kailangan marunong tayong makinig, marunong tayong umintindi, marunong tayong mag-assess ng bagay, at wag natin unahin yung emosyon siyempre pag may hindi magandang nangyayari sa negosyo, mag-aaway. Okay lang mag-argue, okay lang magdiskusyon and pero at the end of the day, pag natapos yung discussion, magkakaibigan tayo. Kakain tayo magkasama, magtatawanan tayo. Pero hindi dapat yung after that, masama loob, di mag-aaway tayo, hindi na tayo good. So sa umpisa baka kailangan may leveling of expectations with partners. Na mag-uusap. Yun, I love that. I love what you said. Leveling expectations. Di ba? Dapat siguro bago kayo mag-partner, meron ka ng expectation na sinishare. Tama ba? Yes. Kunyari, magkakaibigan tayo, apat tayo, puro lalaki. Part ng leveling of expectations, hindi makikialam yung mga spouse. Okay? Teka, bakit naman ayaw? Bakit ayaw? Teka, yan ang isang issue rin, Darren. May mga nagsasabi, sir, ayaw namin yung mga mag-asawa. Bakit nga ba? Wala naman no offense sa mga spouse. Ang kasi diyan is kung tayo yung mga lalaki, mga nag-usap-usap at dahil magnenegosyo na then tayo magkakakilala, tayo yung magkasundo-sundo. Para kung meron man maging problema o tayo rin yung magre-resolve niyan at yung mga misis natin nandiyan to support the business, tumulong sa pag-invite ng mga customers, okay yan. Pero kung makikialam day to day, syempre opinion nandiyan, di mo mawawala. Pagdating mo sa bahay, pag may problema, merong opinion sa side. Pero at the end of the day, the decision and talagang dapat yung mga partners lang. Ngayon, yung babae, pag sila naman gumagawa ng negosyo, out din tayo mga lalaki. Out ako. Kayo magpatakbo, kayo mag-decide. Gusto nyo ng advice, pwede. Pero kayo final decision kayo. Diba? Correct. Dalawang couple ang naggagawa, medyo mahirap for me kasi minsan nagiging personal. Kasi alam naman natin na most of pag sa lalaki is medyo kaya pa natin maging objective as much as we can. Paminsan kasi pag sa babae, emotion na uuna yan . So minsan pag meron tayong hindi na may nasabing hindi okay, na sometimes they don't really mean it, no? Women, they say things na they don't mean, pero nasabi mo na . And it hurt the other partner, the other spouse, o ang gulo. Feeling ko kaya better to less people, and kung lalaki, kayo na lang mag-partner, kayo na mag-usap. Pero I'm not saying na it's not a hard and fast rule. Personal ko yon, opinion. Siyempre alam natin, maraming
Hindi, pantay-pantay lang naman talaga dapat babae, lalaki. Okay lang, may mga partners naman na ganun, dalawang babae, dalawang lalaki mag-partner. Mm-hmm. Pero okay yun. Wag na lang isama yung mga spouse kung Yeah. much as possible. Unless partner din talaga yung spouse, may hinahandle na ibang aspect ng business, magkasundo. Leveling of expectation pa rin ang bottom line na negosyo to, mag-work, hindi mag-work, walang sisihan. Number one. Number two, pag may problema, huwag dalhin sa bahay. Number three, pagka merong diskusyon, merong kailangan i-agree na bagay na maging transparent, maging wala na yung magsasabi pa sa mga kamag-anak, malalaman mo na, nagiging chismis na yung problema ng negosyo. Ayun. Yung na-witness ko kasi madalas. Kaya kahit ang ganda ng brand, pero nagiging hindi successful yung negosyo because because I'm sure you have seen so many na nagaganda ng brand. They could have been global brand or local global, but again because of the intramurals natin sa loob, nagkakawatak di ba? Yun yung importante. And even family businesses, among brothers, among siblings, right? I'm sure you have seen a lot, na minsan siblings, when the parents are still okay, are alive, they're okay. However, when the parents pass away, minsan doon na nagkakaiba yung kulay, right, Darren? I think ano yung mga nakita mo na dyan sa ganyan? Marami akong dyan, Sir Butch, no? Siguro I think one of the reason dyan is, yun nga, pagka mas marami kang opinion naririnig sa tabi mo, minsan naka-cloud yung decision mo. Na-influence ka nung kung sino man yung tao on your side. Pero syempre, minsan naman, good influence, pero mostly, hindi maganda yung nagiging So, syempre, when you listen to someone, and then, syempre, ang dyan is, bakit, kunwari, yung kapatid, okay kayo na magkakapatid. Pero, pagka, nung huli, magkaaway na kayo ng kapatid mo. Kasi, ang dyan is, syempre, alagaan mo yung sarili natin. Bakit mo alagaan yung ibang kapatid mo? Kanya-kanyang buhay na tayo. Dumadating. So yun, I think that's yung legacy planning is very important din sa part ng first gen owners. Meron ako mga ibang nakakausap na family business na sila na magkakapatid talaga ang magpa-partners. Yung mga asawa, hindi talaga pwede maging part ng, hindi sila board of directors. Pwede sila maging employee. Pwede silang mag-hold ng key positions, okay lang. Yung mga anak, okay lang, pwede. Pero they do not have decision-making powers. Tapos gumawa... Tell me, Darren, is ang sinasabi nila, when they are Chinese business, they're all flourishing. Why so? Why do people believe na pag sa Chinese family, they always make sure everything is well prepared? Bakit? Ano nagiging values ninyo sa Chinese? That you're being taught by from your parents, from your relatives, ganun. Ano ang value na I'm sure our other people will want to pick up, no? Siguro baka hindi lang siguro sa Chinese, but siguro naging na-highlight lang yung sa Chinese dahil marami siguro mga Chinese businesses na second, third generation na. I think from the first generation, I think isa sa tinuturo na you have to take care of your mga kapatid sa negosyo. Kumbaga walang lamangan, dapat pantay-pantay kayo magkakapatid. Look after your brothers, look after your sister. Especially for the eldest, right? For the eldest. For the eldest, binibilin talaga yan na kung ano man negosyo gagawin mo in the future, mag-expand kayo, sama mo yung mga kapatid mo. I-involve mo sila, make them your partners also. So, black thicker than water pa rin yung motto. Yan pa rin ang motto. And siguro, ang isa dyan is you have to take care of your suppliers and
Kung may pinagkakautangan ka, make sure mabayaran mo talaga. Alagaan mo yung mga customers. Pero ganun na nakikita ko sa mga, siguro from my lolo pa rin before, sumasama ako sa kanya kasi dati. Pag sinusundo niya ako sa school, pupunta siya sa mga lumberyard, nag-o-offer siya din ng, so kinakausap niya yung mga business owners, and sabi, naririnig mo sila nagkukwentuhan, talagang they take care of family. Very, very clannish, very, yun lang siguro minsan nagiging, makes it look bad sa ibang meeting from outside na, kayo mga Chinese kayo ganun kayo. Pero talagang siguro dahil sa, syempre during the war, during sa talagang survival. Tama, survival. Yeah. Mo yung pamilya mo, i-embrace mo yung tao na nasa tabi mo, huwag mo pababayaan. Parang ganun yung na-pass on from mga ninuno. Siguro kaya ganun. Kasi mahirap ang China dati. Mahirap na bansa. So, yeah. Mahirap yung marami nag-migrate. Diba? That's why ang daming Chinese. Everywhere there's Chinatown. Because there was a migration during the time dahil may war, kung saan kami mapadpad, dun na. So survival talaga, kaya they have to assert themselves. That's why they talk very loud. Napapansin mo yun? When they talk sa restaurant, they talk very loud. They have to i-stress nila sarili nila talaga na magaling kami, na kami ang, and that's why China right now is I think one of the very ang laki na naging improvement sa aspect ng negosyo. Tsaka the influence, like for example, Chinese New Year. This is now the first Sunday, right? The Chinese New Year, the whole world, or especially the Philippines, celebrate, right? The Chinese New Year. Okay, and a lot of Filipinos as well carry on the tradition. Di ba? May mga tradition tayo ng yung mga prutas, di ba? Yung mga bilog-bilog, di ba? Bilog-bilog. Paswerte. Paswerte, and the dragon dance, So we are really imbibing the culture, di ba? Na hindi swerte, pero I think the value that other races would see, that the influence from you. Mula sa pagiging negosyante at chef, papasok naman si Darren sa panibagong mundo, ang social media. Paano niya ito ginamit para magpalago ng negosyo? Yan. Ito naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor.